Kinapa ni Celso sa kanyang bulsa ang 2 tabletang gagamitin niya mamaya para patulugin ang magugustuhan niyang babae sa KTV bar. Kada 2 linggo ang interval ng kanyang bisyo. Mahigit 2 taon na ang gawain niyang ito, pero hindi pa rin siya nahuhuli ng mga otoridad magpasa hanggang ngayon. Nang makarating na siya sa ermita, ay agad na siyang pumasok sa isang bar na ngayon lamang niya tatambayan. Umorder siya ng beer at nagsimula ng maghanap ng bagong mabibiktima. Sa katunayan, may ilang qualifications ang hinahanap niya sa kanyang mga pwedeng biktimahin. Mahaba dapat ang buhok, medyo payat, katamtaman ang laki ng dibdib at dapat maputi. Pero ang talagang hinahanap-hanap niya ay yung may nunal sa baba, maliit man o malaki. Sarap na sarap kasi siyang pagmasdan ito habang nagmamakaawang huwag siyang papatayin. Kinukuha niya ang nunal sa baba matapos mapatay ang biktima at inilalagay sa garapong may formalin. Ito ang kanyang kakaibang souvenir collection. May 1 oras din siyang naglagi sa bar pero wala siyang napili sa mga naggagandahang GRO. May ilan siyang nakita na pasok sa kanyang qualifications. Ang kaso lamang ay wala ni isa man lamang sa mga ito ang may nunal sa baba. Nakadalawang beer na siya at saka nagdesisyon nang umalis. Naglakad-lakad muna siya sa kahabaan ng boulevard at naisip niyang malas yata siya ngayong gabi. Papara na sana siya ng taxi nang may biglang sumutsot sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang putatching na naghahanap ng customer. Ang unang nakatawag ng pansin niya ay ang nunal nito sa baba. Hindi nga lang masyadong maputi, medyo malaki ang hinaharap pero mahaba naman ang buhok. Naisip niyang pwede na niyang pagtiyagaan ito kesa mabokya siya ngayong gabi. Nilapitan na niya ang babae at inayang sumama sa kanya. Wala namang pagdadalawang isip na kumapit ito sa braso niya at pumara na sila ng taxi. Ilang saglit pa ay nakaupo sila sa sofa ng kanyang bahay nang alukin niya ng beer ang babae. Lihim niyang nilagyan ng pampatulog ang beer na iyon kanina nung kinuha niya sa ref. Lumagok ito ng sunod-sunod at saka ngumiti. Habang nakikwentuhan sila ay biglang nahilo at napahandusay ang babae sa sofa. Hinimatay na ito at mabilis na kumilos si Celso. Binuhat niya agad ang babae saka dinala pababa sa madilim na basement. Sa bungad ng pinto ay may switch ng ilaw at binuksan niya ito. Bumukas ang mapusyaw na bumbilya sa gitna ng silid. Iniilawan nito ang isang mahabang mesang gawa sa kahoy. Inihiga niya sa mesa ang babae at madali ang itinali ang mga kamay pati ang binti. Nang masiguradong mahigpit na ang pagkakatali, ay umakyat siya ng hagdan para kunin ang beer na kanyang naiwan. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik na rin siya sa basement. Pero buong pagtataka niya nang makitang wala na ang babaeng tinali niya sa mesa. Nagkalat din ang mga damit nito sa sahig. Agad siyang nataranta sa nakita kung kaya't mabilis na inilibot ang mga mata sa buong paligid. Madilim ang bawat sulok ng basement
dahil nag-iisa lang ang bumbilya sa buong kwarto. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay medyo nagagalak at kinikilabutan siya sa sobrang tuwa. Ngayon lang nangyari ito sa kanya at lubos siyang naliligayahan. Ngayon lang may nakatakas sa kanya ng ganito. At ewan ba niya kung bakit kinikilig siya ng husto. Maya-maya ay may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng hagdan at napalingon siya doon. May dalawang makikislap na mata ang nakatitig sa kanya. Napangiti si Celso habang dinudukot ang scalpel mula sa kanyang likod na bulsa. "Miss, lumabas ka na dyan. Wala ka naman ng magagawa eh." Patawa-tawang sabi niya. Ngunit hindi pa rin lumabas ang babae sa dilim at parang naaaninag niyang nakangiti pa ito sa kanya. "Sige na miss, hindi naman kita sasaktan eh. Gusto ko lang namang makipaglaro sa'yo. Di ka na." Pamimilit ni Celso. "Gusto mong maglaro? E di sige, maglalaro tayo." Bulong ng babae nang may pananabik sa tono. Lumabas ito mula sa ilalim ng madilim na hagdan at naglakad dahan-dahan papalapit kay Celso. Nakahubad ito at kitang-kita ng lalaki ang napakakinis na katawan nito. Doon nakaramdam ng nanginginig sa gigil si Celso. Nang malapit na ang babae sa kanya ay yumakap ito at aktong hahalikan pa siya. Sa halip, ibinuka nito ang bibig na punong-puno ng matatalas na ngipin at walang ano-ano'y kinagat si Celso sa leeg. Nabitawan ni Celso ang hawak na beer at ang scalpel sa sobrang gulat. Sumigaw siya ng sumigaw habang paulit-ulit naman na sinasakmal ng babae ang kanyang leeg. Pinakawalan siya ng babae matapos ang ilang sakmal na ginawa nito at makikita na nakangiti ito sa kanya. Lumakad si Celso ng paatras papalayo sa babae habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang wakwak ng leeg. Napasandal siya sa estante ng koleksyon niyang mga nunal at nabuwal ito. Nabasag lahat ng garapon at tumapon ang mga laman. Umalingasaw ang napakatapang na amoy ng formalin. Napahandusay na lang si Celso dahil sa panghihina at pagkaubos ng kanyang dugo. Habang nakahiga at naliligo sa sariwang pulang likido, napatingin siya sa iba't ibang hugis at laki ng nunal na umaagos papunta sa kanya bago siya tuluyang lagutan ng hininga. Ang kwentong ito ay base sa tunay na pangyayari. Subalit pinalitan at binago ko na lamang ang mga pangalan ng mga tao at mga lugar na mababanggit sa kwentong ito para maprotektahan ang kanilang privacy. By the way, itago niyo na lamang din po ako sa pangalang Jose. Taong 2018 nang mahulog sa puno ng malunggay ang aking lola at sana nga ay mamimitas lamang ito ng kanyang uulamin. Naitakbo naman po si lola sa ospital, ngunit sa kasamaang palad,
binawian rin siya ng buhay. Ang kanyang mga ari-arian ay pinaghati-hatian na rin ng kanyang mga anak at yung Nara na dining set na may oblong na Nara table, gayon din ang 6 na Nara chairs ay binili naman ng kanyang kapatid na si Lolo Biro. Si Lolo Biro po ay dating balikbayan, ngunit nagtatrabaho na siya ngayon sa Bohol at isang retiradong engineer. Makaraan nga niyang bilhin ang dining set, iniuwi na rin po niya ito sa kanyang bahay para magamit. Taong 2019 nang mabalitaan namin na namatay si Lolo Biro at ayon sa kanyang cause of death, na high blood daw siya. Pero ang ipinagtataka namin dito, Sir Red, ay sa kung bakit nang matagpuan nga daw siya na nakatumba o nakahandusay, parang nilagari pa ang kanyang tiyan. Sabi ng mga pulis na nag-imbestiga, walang kung anumang foul play sa naganap. Napag-alaman din kalaunan na bago daw po siya atakihin ng high blood at tuluyang bawian ng buhay, ay naglalagari daw talaga siya ng mga kahoy-kahoy sa kanyang bahay. Nananatiling tanong kung bakit maging ang kanyang tiyan nga ay ganun ang naging lagay. Yung mga anak ni Lolo Biro na nakatira sa US, ang siya nga pong kumamkam ng mga ari-ariang naiwan. Yung iba ay binenta, yung iba na may pinamigay. Yung Nara dining set ay binili na lang ni Tita Belen sa mga anak ni Lolo Biro. Si Tita Belen ay kapatid ng aking ina na si Mama Edna. Pagkalipas ng 1 taon, natagpo ang patay din si Tita Belen sa kanyang farm na may 12 ng saksak. Dahil doon ay binili ni Mama Edna ang Nara dining set sa mga anak ni Tita Belen sa halagang 50,000 pesos. Lumipas din ng 1 taon, nakatambay lamang sa aming bodega ito dahil meron naman kaming sariling dining set sa kitchen. Sa kasamaang palad, namatay si Mama Edna dahil sa atake sa puso. Pagkalipas ng ilang buwan, naisipan ko na pong ibenta ang Nara dining set. Hindi dahil naisip kong baka may curse ito, kundi dahil nalulungkot ako at naaalala ko lamang ang aking ina sa tuwing nakikita ko ang dining set. Nang makita ito ng aking pinsan na si Elon, inoffer niya ang halaga na 50,000 pesos din na katulad ng halaga na ipinambili ng aking ina sa aking yumaong tita. Iniuwi ni Elon ang Nara dining set. Nilagyan niya ng bagong varnish, pinabago at pinaganda. Hindi pa nga dumaraan ng 1 buwan mula nang mabili ito ni Elon, binawian din siya ng buhay dahil pumutok daw ang ugat nito sa utak at walang makapagsasabi o makapagpapaliwanag sa kung bakit tila naging kadena ng kamatayan ang naganap na ito sa aming pamilya. Itago niyo na lamang po ako sa alias na Pipoy. Noong 2002, 7 taong gulang pa lamang po ako at sa murang edad, pinanood ko kung paanong unti-unting nilamon ng galit at bisyo ang aking mga magulang. Sa halip ng pagmamahal at aruga ang magsisilbi sanang sandigan ng aming buong pamilya, mas madalas kaming nagiging saksi sa malupit nilang pag-aaway. Halos araw-araw at gabi-gabi, madidinig mo ang iyak ng aking ina. Ang bugso ng galit ng aking ama
at ang paminsang pagkalansing ng mga basong nababasag at bumalot na sa aming buong tahanan. Tila pader na patuloy na nagkakalamat. Ang mas malalim na sugat ay hindi makikita sa pisikal na anyo kundi sa kaluluwa ng bawat miyembro ng aming pamilya. Kami ay mga magsasaka sa probinsya ng Nueva Ecija. Ang bigas na dapat sana'y simbolo ng kasaganahan ay naging simbolo ng kalbaryo para sa aming magkakapatid. Oo, at punong-puno. Saganang-sagana kami sa kanin, ngunit salat sa lahat ng bagay. Mas matindi ang gutom na bumalot sa aming puso at kaisipan. Isang gutom na hindi mapupunan kailanman ng pagkain, kundi ng tahimik na yakap ng katiyakang hindi na muling sasambulat ang galit ng pagmamahal na walang kapalit. Sa ganitong kalagayan, naghanap kami ng aliw sa aming mga laruan, sa mga bawat laro sa labas at minsan sa mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Katulad na lang ng isang gabi nang naimbitahan kaming makinuod ng mga pinsan ko sa bahay ng aming tiyahin. Sikat noon ang isang palabas na pumukaw sa imahinasyon ng bawat batang Pilipino. Ang kwento nila ay umiikot sa mga espiritu. Kung paano sila tatawagin, kung paano sila magpapakita. Hinigop nito ang aming isipan at dala ng pag-uusisa, gayon na rin sa pagtakas sa realidad na meron kaming ginawa. Ilang araw matapos ang panunood namin, habang kami naglalaro ng tagu-taguan, nagpasya kaming subukan yung napanood namin nung isang araw. Isa iyong kahangalan na desisyon, ngunit para sa aming mga batang walang malay, isa lamang itong laro. Gumuhit kami ng Ouija board sa papel at ginamit ang maliit na baso na madalas punuan ng alak ng aking ama. Ibinulong namin ang chant na natutunan namin sa palabas habang ang mga kandila ay nagsilbing tanging ilaw sa madilim naming kapaligiran. Ginawa namin ito sa gitna ng katahimikan ng isang gabi. Sa gitna ng pag-aakalang wala namang mangyayari. Nagbiro pa nga kami at sabi pa nga ng isa kong pinsan, isa lamang itong laro. Ngunit sa gitna ng aming tawanan, hindi namin batid na may mga mata palang nagmamasid. Meron din palang mga aninong naghihintay sa sulok ng kadiliman. 3 araw ang lumipas bago namin sila nakita. Bago nila tuluyang ipakita kung sino sila. Isang gabi ay nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Isang matinding pagkauhaw kasi ang gumising sa akin. Nang pumunta ako sa kusina, dilim ang bumati sa akin. Pero kakaiba sapagkat tila mas makapal ang dilim na iyon kesa sa madalas kong makita. Doon nga ay may nakita akong 2 maputlang lalaki. Ang kanilang mga matay tila butas na itim at alam mong tinititigan ka ng napakalalim hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Malaabo ang kanilang balat at sa ilalim nito ay naglalabasan pa ang mga ugat na sing-itim ng gabing iyon. Hindi ako makakilos. Naisin ko rin na sumigaw pero hindi makawala sa bibig ko ang tinig. Tila may pumipigil sa aking lalamunan. Parang bulong ng kasamaan ang nakapaligid sa akin at isang malamig na hangin
ang tila baga yumayakap sa akin. Nang nabitiwan ko na ang baso, nadinig ang ingay nito. Yun ang bumasag sa takot ko ng oras na yun. Nagising na ang aking ina at sumugod siya sa akin. Agad ay tinanong ako kung ano ang nangyari, ngunit sa bawat tanong niya ay tila nauubusan ako ng pwedeng isagot. Ang huling naaalala ko lamang ay itinuturo ko ang isang direksyon. Nanginginig at sa bawat pagtuturo'y mas lalong lumalalim ang kanilang titig sa akin. Oo, naroroon pa rin sila, nakatayo at tila walang pakialam sa presensya ng aking ina. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi na nawala ang presensya ng mga ito sa loob ng bahay. Sa halip na maging kanlungan ng pagmamahal ang aming bahay na iyon, ay siyang naging pugad pa ng mga nilalang sa kadiliman. Basta't ang bawat sulok, bawat anino, tila may mga matang nagmamasid. Ang aking kapatid ay dumanas din ng takot at pangamba. Ang isa kong ang ate, tuwing gabi ay may malamig daw na bulong na dumadampi sa kanyang tenga. Sa bawat gabi ay naririnig niya ito. Nararamdaman ang hininga ng hindi nakikitang nilalang. Isa pa sa aking mga kapatid, sa pagitan ng 1:00 at 3:00 ng madaling araw ay nagigising sa awit na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Ang mukha niya ay kababakasan ng takot sa bawat umagang muling magpapakita ang araw. Ang aking kuya na alam kong mas matapang sa aming lahat ay nag-ulat ng patungkol sa mga batang multo na kamakailan at ilang beses din niyang nakikitang nagtatakbuhan sa aming bahay na animoy ginagawa itong playground. Minsan, habang natutulog din daw siya, dumudungaw daw ang mga ito mula sa gilid ng aming pinto. Tila ba pinagmamasdan siya. Walang salita, ngunit tagos hanggang laman ang kanilang titig. Minsan ay may mga yabag ng paa na nagmumula sa kung saan at mga hakbang na tila baga nagbabanta. Lumipas ang maraming panahon nang magsipag-asawa at bumukod ang aking mga kapatid. Ako na lamang ang naiwan. Ako na lamang ang katangi-tanging humaharap sa mga multo at demonyo sa loob ng aming tahanan. Hindi na mabilang ang gabi na ako'y nagigising. Bigla na lang naninikip ang dibdib at naririnig ko na rin ang bulong mula sa kawalan. Pinilit kong maging matatag. Tinibayan ko ang aking kalooban hanggang sa ako'y makatapos ng pag-aaral at makahanap na ng trabaho sa Maynila. Ang akala ko ay hindi na ako masusundan. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit hindi pa pala. Sa tuwing uuwi ako ng probinsya, muli nilang pinaparamdam na sila'y naroroon pa rin. Tila naghihintay at nag-aabang. Hindi pa natatapos ang kanilang paghahari. Ngayon, sa bawat gabi na magigising ako mula sa isang bangungot, alam kong sila pa rin ay naririyan. Ang mga nilalang na minsan kong tinawag sa isang larong nagsimula sa napakahangal na ideya. Ngayon ko lamang napagtanto na hindi pala ito isang laro. Isa itong sumpa. Ako at ang aking pamilya ang naging bahagi ng kanilang kasaysayan.
Ang aming tahanan ay naging isang puok ng kasamaan at isang lugar na tila sumasalamin sa bawat kirot, galit at kawalan ng pag-asa na naramdaman din naming lahat. Hanggang ngayon nga po, patuloy pa rin akong binabagabag ng kanilang presensya. Sa alaala man o maging sa aking panaginip. Sa bawat paglingon sa dilim, palagi kong nararamdaman ang kanilang malamig na titig. Kaya't magsilbi nawa itong babala at aral. Mag-ingat sa mga pintong binubuksan, lalo na kung hindi mo naman pala alam kung paano ito isasara. Sapagkat may mga puwersa sa mundong ito na walang sinisino at walang sinasanto. Puwersang naghihintay lamang ng pagkakataong makapasok at puwersang hindi na muling lalayo kapag nahanap na nila ang kanilang tahanan.